kita naman natin sa lahat ng video Commissioner na sinasabi na may reward system And now, ikaw na nakasama nila, nakausap nila, ay binabanggit mo ngayon na walang reward system? Are you kidding me? Naririnig ko lang po, Mr. Chair. Alam mo, nagugulat ako sa mga kasagutan mo. Mr. Chairman, may I ask for a 1-minute suspension? Because I know you're very tired and exhausted. So, meron lang ako isang tanong last na. Sige. Commissioner Leonardo, meron lang akong gusto i-confirm, no? Kasi we wanted to find out, ano po ba yung structure na ginawa nyo kumpara doon sa sinasabi mo kanina na ang na-implement ay yung double barrel, yung tokhang. So, ano ba pagkakaiba noong structure na pinropose mo compare doon sa na-implement ng ating pong dating administrasyon? Actually, gaya po ng nabanggit ko kanina, Mr. Chair, kami po ay nagplano lamang. Actually, hindi nga, ano po yung plano? Kasi kanina, panay ganun nga nadidinig ko sa iyo Okay po. Nagplano kami, ganun. Ano ba yung plano? Ano ba yung structure? Ang plano namin ay mag-create po ng task force na hahawak po sa Luzon, sa Visayas, at saka Mindanao. Ano gagawin? Ang gagawin po sana namin, na merong in charge sa Luzon, merong in charge sa Visayas, may in charge sa Mindanao, para tumulong po sa yung kontra-droga, Mr. Chair. So anong pinaka-plano? So may structure o merong Luzon, Visayas, Mindanao. So tapos paano ini-implement? Paano nyo i-implement? Halimbawa, may head doon. O paano ngayon? Kami po kasi parang nung time na yon, sabi ko nga po sa unang statement ko, we were then parang nag-isip na baka applicable ito. Pero apparently, hindi pala po pwede. Dahil ang... Hindi, Colonel Leonardo, wag mo kami confuse. Kasi ako, totoo, kanina ko pa pinakikinggan yung mga usapan nyo May plano, hindi tinuloy. Ang tinuloy yung tokhang, saka yung double barrel. Pero hindi ko masakyan kung ano yung hindi na-aprobahan sa structure mo. Kasi sinabi mo, Luzon, Visayas, Mindanao, ito ang plano, kailangan war on drugs. Ano yung plano? O ito yung mga tao sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ano yung binuong mga tao? Anong order? Paano gagawin? Di ba? Kasi merong kasing oplan sa kain tokhang, di ba? Na kinuway sa mga badak. At tapos, yun yung mga inoperate. Yung iba na rekomendado ng badak ay dinadala doon sa rehabilitation center. Di ba? Yun yung plano ng kami. Ako nga, naging mayor Yun ang naging tema ng aming polisiya sa gobyerno So, ang tokhang saka yung double barrel ay kinukuha namin yung mga yung listahan sa bawat barangay. O pagkatapos na lista, pinupuntahan ng mga barangay captain, kinakausap, pag napatunayan ng mga addict dahil meron tayong drug testing, ay dinadala namin sa rehabilitation. Pag pusher naman, dinadala namin sa Balay Silangan para i-rehab din sila. Yun, yung pinakita sa atin. At yun ang sinunod namin, ako bilang mayor. Ano yung plano na sinasabi mo? Hindi ko kasi maikumpara doon sa planong inaprubahan nila former PNP chief, yung oplan tokhang, saka yung double barrel. Ano yung pagkakaiba ng planong sinasabi mo? Actually, ang plano nga po, ganun din, mag-intensify conduct of police operation sa Luzon, sa Visayas, and Mindanao. Kaya lang po, nagkaroon nga po ng conflict dahil bumuo ang PNP ng Oplan double barrel. So, yun po ang nasunod. Yun na po. Yung intensified kasi na police operation, it's all the same with the Oplan tokhang saka yung sa double barrel Anong pagkakaiba ng structure mo na hindi na-aprobahan yung structure mo? Same mission po sana na maging intensified po yung campaign against po dito sa... Do you think that the project ng nila General Batonon ay hindi ganun ka-intensify? Because if I remember it right, it produces fear, takot sa lahat ng mga public official and also
the people of the Philippines. Natakot tayo, sumunod nga kami. Nagsunudan tayong lahat eh. Now, tell me, Commissioner Leonardo, hindi mo pa pwedeng sabing intensify eh. Ano yung plano na in-offer mo? Actually nga po, ang plano namin ay tumulong to intensify yung anti-illegal drug operation. Ang plano namin sa Luzon, sa Visayas, and Mindanao. Kaya lang po, hindi na pala applicable dahil sa sobrang laki, sobrang dami. Tapos ipinasok nga po itong pag-upo ni Chief PNP Senator Bato de la Rosa, yung pong Oplan double barrel nga po ang dapat i-implement. So wala po kaming magagawa kundi sundin po yon. Yun po ang aming in-implement sa kanya-kanya naming role sa PNP. Okay, sinabi ni GM Garma, no, sa kanyang affidavit na ikaw yung bumuo nung structure, no? At, well, hindi mo maalis sa isipan namin, no, na yung structure mo, ano, hindi mo maalis, Colonel Leonardo, was also implemented. Alam mo, yung plano mo na sinunod, like for example, what happened to the different parts of the country, aside from the Tokhang, aside from the double barrel, there was indeed, no, nakita natin na mga namamatay sa buong Pilipinas. And it was recorded, no, na halos lahat ng mga namamatay na katulad dun sa nangyari kay Mr. Tony Halili ng Tanawan at nangyari doon sa mayor ng Los Baños. That nakita natin that there were involvement of certain personalities in the PNP. Doon sa binanggit ni GM Garma, and this was also napanood ko rin sa interview with PRRD ni Secretary Panelo na kaya ka napili magaling sa pera. Yun yung na ano eh, yun yung nabanggit eh. And will you confirm this, GM Garma, na binanggit mo na magaling sa pera? Your Honor, ang sinabi po, maasahan. Maasahan. Sa Yung paghawak. trustworthy, parang ganun po. Sa paghawak Sa ng pera. Ang iglesia. Tama. Tingin mo, Commissioner Leonardo, bakit nabanggit ng Presidente no, na maaasahan ka sa paghawak ng pera? Mr. Chair, siguro po si former President pong Ang tatanungin namin. no? Kasi po, hindi ko po alam bakit niya sinabi. Sige po. Hindi So po we will siya nagbigay ng be... pera sa akin, Mr. Chair. Okay. Okay. So, since wala po yung ating pong former president, we will assume that, let us assume na yung mga sinasabi niya ay totoo, na maaasahan ka sa paghawak ng pera. Ang ibig ba sabihin nito, kasi nakita rin natin dun sa testimony ni GM Garma, that yung pera nanggaling kay Yusek Muking. Si Yusek Muking, na nasa Malacanang, siya nag-release ng pera kay Peter Parungo. Okay. And si Peter Parungo ay hindi naman natin masasabing opisyal ng PNP. As a matter of fact, si Peter Parungo ay may kaso ng rape. Di ba? At siya tumatanggap ng pera in accordance with the testimony of David of GM Garma. At doon sinasabi, natatakot si Peter Parungo dahil malaki na yung perang nasa BPI, sa PS Bank, at sa Metro Bank. Now, ang tanong, kung tumatanggap ng pera si Peter Parungo mula kay Muking na nanggaling sa Malacanang, hindi ako naniniwala na si Peter Parungo na may kaso ng rape, siya magbibigay ng pera sa mga PNP officials na nagpe-perform ng operasyon laban doon sa mga nasa listahan ng drug watch list. Now, ang tanong ko sa iyo, hindi ba ikaw ang umahawak ng pera na nanggagaling kay Peter Parungo?
Hindi po, Mr. Chair. Wala kang binigyan na pera ng mga generals, colonels, majors at captains? Wala po, Mr. Chair. At lahat ng mga sinasabi doon sa testimony and affidavit ni Colonel Garma ay dinideny mo? Dinideny ko po na tumanggap po ko ng mga pera galing kay... So hindi mo natanggap yung mga perang yon. In other words, ang humahawak ng pera, kung paniniwalaan natin ang affidavit ni Colonel Garma, ay si Peter Parongo na may kaso ng rape. At siya malamang ang nagbibigay sa lahat ng mga kapulisan na nag-ooperate against doon sa mga taong nakalagay sa drug watch list. Am I correct? Hindi ko po alam, Mr. Chair, kung ganun po. Ano po? Hindi ko po alam yung tungkol kay Pedro, Mr. Chair. Do you confirm that there is a reward system? Meron po ako naririnig na... Ikaw ang tinatanong ko. Wala po, Mr. Chair. Walang reward system. Do you watch Senator Bato confirm that there was a reward system when he attended a hearing noon sa Senado na kung saan kinonfirm niya na merong reward system? Si General Bato mismo, sinabi niya. Kung meron po, Mr. Chair, ako po wala akong personal knowledge, Mr. Chair. Do you also watch the mga lumalabas sa social media that even the Senator Go confirmed that there was a reward system? Ayoko na pong hindi po ako gano'n. Alam mo kasi, Commissioner Leonardo, ikaw na lang ang hindi nakakaalam na may reward system. Naririnig ko po, Mr. Chair, na... At ayaw mong sabihin na may kinalaman ka sa reward system. wala Kahit na naman- sinasabi na ng mga opisyales and even the former president also during his first months of assumption have said na merong reward system. Nagsabi sila si Presidente, former President, si Senator Bongo, si Senator... kasi kita naman natin sa lahat ng video Commissioner na sinasabi na may reward system And now, ikaw na nakasama nila, nakausap nila, ay binabanggit mo ngayon na walang reward system? Are you kidding me? Naririnig ko lang po, Mr. Chair. Alam mo, nagugulat ako sa mga kasagutan mo. Mr. Chairman. Mr. Chairman. May I ask May- for a may- 1-minute suspension? Because I know you're very tired and exhausted. So, Meron ako isang tanong last na. Sige.